check-in in the hotel. Okay naman siya. So we're gonna be where, baby? Nandito na kami ni Sweetie sa hotel for almost 5 hours na biyahe namin papunta sa Las Vegas. Mag-quick room tour lang ako kasi baka maisip nyo dito kayo mag-check-in. Maganda, malinis, mabango, okay ang aircon. Pero himala ha kasi summer ngayon pero ang lakas ng ulan dito at maganda yung weather niya. Although parang ang konting desert or desert nga to kaya medyo pag umulan medyo mainit but it's okay. So, sa pagpasok nyo, I think 2 times na kami nakapag-check-in dito kasi last year dito rin kami nag-check-in. Pero dun sa malaki kasi kasama namin si Mama. So, pagpasok nyo sa door, safe naman kasi may lock siya. Ayan, ito yung mga kabuuan ng hotel. Ayan. Unahin muna natin yung bathroom. Pakita ko sa inyo. First, ang ganda niya. Ayan, tama-tama lang. So, may bathtub siya. CR, tissue towel, and syempre mga ano nila. May tissue din dito. Ang linis niya actually. Linis niya. Hi. Ang laki pati niya para sa aming dalawa ni Sweetie. After that, pagpasok nyo, may lalagyan na ng mga gamit. Very organized. May plancha na. And may blower. May extra kumot pa rin. May mga hanger. Lalagyan ng maleta. Bag. Ito na yung amin. And then, ito na siya yung kabuuan. Ayan si Sweetie. Ito yung kama. I think kung 3 kayo, pwede rin naman siya. Yan, diba? And ang ganda ng carpet niya. Malinis, walang amoy and everything. May TV. Then, meron kayong working place or vanity. Hi, ang ganda ng ilaw. Tapos, may rep siya. Tingnan natin kung anong meron sa rep. Walang giveaway. Safety box ng mga alahas or pera or passport nyo. Meron ditong lalagyan ng water or yellow. May malaking lampshade. May upuan. The aircon. And ito yung phone para tawagan nyo yung sa baba. May lampshade both side. Malaki siya actually. And before malaki yung tanawin namin ngayon. Yung pool na naman din ang tanawin. So, hindi natin siya makikita kasi gabi na. So, maganda yan tomorrow morning. Ipapakita ko sa inyo. Yan. Guys, yung kabuuan ng aming... Anong hotel to, baby? Treasure Island. Yun. Treasure Island. Ayan. Kung pupunta kayo ng Las Vegas. Ayan. So, ang ganda niyan, guys. Kasi gusto ko talaga. Lagi ko nire-request kay Sweetie na may carpet. Kasi nga nasanay ako nang gusto ko may carpet. Na parang nasanay ako nung nandun kami sa Dubai, pag nag-check-in o kaya pumunta kami kung saan. Gusto ko laging naka-yapak and gusto ko carpet. At maganda sa carpet nila, malinis, walang amoy, walang umo, everything it's okay. Ayan. So siguro wala kami activities masyadong gagawin ni Sweetie ngayon kundi mag-dinner, tapos doon na kami sa casino. And for sure, isasama ko kayo para makita nyo pa rin yung the rest of first day namin dito sa Las Vegas with Sweetie. So, let's go! Eat. Ayan. Okay. And that you're gonna be the food and everything. Let's Okay, para may hint. yeah. Guys, tapos na kami kumain sa Vietnamese restaurant. Dito na kami sa casino. Actually, bawal yata dito mag-vlog. But,
mamamasyal kami sa loob, kukunin namin yung sasakyan para makapag-uli kami sa labas. Medyo umambon yata, I don't know. Konting pasyal, pictures, then babalik kami dito dahil maglalaro si Sweetie ng games. And yun, magpapahinga na kami dahil tomorrow, day 2, for the whole day. May mga naisip kami gustong puntahan, kainan, pasyalan for the rest of our Saturday. So, ito yung casino dito sa Treasure Island Hotel. Bisita kayo, napakaganda ng place. Ang dami rin kakainan, maganda yung parking and everything. So I think this is for 4 days to 5 days. You're gonna be enjoy, relax, and yun lang. So siguro tiga-panood lang ako, and tomorrow I'm so excited na pumunta sa outlet mall or sa mga mall uli dito sa Las Vegas kasi nakakahanap ako dito ng mga sale, mga discount, and for sure ida-diary ko yan. So let's go guys! Ready to play! Let's go guys! Play, play, play! This is the evening of Las Vegas, guys. Night, Las Vegas. Woo! Guys, tumigil lang ulan, kaya we decided to go out and watch the Las Vegas. Guys, ang ganda. Puno ng ilaw. Wow. Guys, we're ending our vlog na. It's already 12 o'clock na. Hindi na kaya ng powers namin ni Sweeting mag-uuli sa labas kasi nga umulan. Tapos, medyo malamig ang simoy ng hangin pero naka-jacket naman ako so kaya ko pa rin maglakad. Tapos parang sinikmura ako dahil parang nagutom ako tapos nagkain kami ng biglaan. So parang naiba ako pero okay na naman ako. Nakatawag na kami sa Pinas para kumustahin ang aming anak. Nakwentuhan na rin namin siya. Medyo masama daw pakiramdam niya. And buti na lang, 1 week silang walang pasok. Kaya sabi ko, minom siya ng gamot, magpahinga siya, mag-relax siya. Dahil lagi nga umuulan sa Pinas. And then, kamusta na rin kina mami at daddy, okay na naman siya. And sa aking mother-in-law, nakwentuhan ko na rin siya, na-inform namin ni Dingo. Baka tomorrow tawagan naman namin siya kasi every week tumatawag kami sa kanya. Yun. Hindi ko pa rin maiwasan ang magtrabaho ng pasabay. Maraming salamat talaga sa mga tao. Nag-PPM pa rin sa akin. Sumasagot naman ako if I have extra time. And sinasabi ko nga sa kanila na sa quick vacation lang muna ako. Magpapahinga muna ako. Dahil pagbalik ko naman ng Tuesday at Wednesday at nakapagpahinga na uli ako, ay balik trabaho na naman tayo. So, i-enjoy na natin itong 5 days. Pero sinisingit ko pa rin para naman at least by respect na makapag-reply din ako sa kanila. Kaya pag medyo late, pasensya na po. Ako ay gusto ko lang mag-relax, matulog, kumain, makipagkwentuhan kay Sweetie dahil nga, syempre, ito ring bakasyon namin is for almost 6 months din kami din nagbakasyon. Although may mga plano kaming puntahan pero mas gusto namin na yung tama na lang, yung priority na lang talagang pwedeng puntahan. At dahil nga birthday niya at mag-e-end na rin naman very soon ang summer, so in-enjoy na namin na kahit 5 days to 6 days ay makapagpahinga, makapagliwaliw. At sabi ko nga sa inyo, every year pumupunta talaga kami ng Las Vegas. Parang check attendance ni Sweetie na gusto niya mag-casino, mag-relax. Iba daw kasi yung pakiramdam niya dito sa mga pagkain, sa shoppingan, kahit pa paano, diba? And then, nag-budget din tayo ng konti para makabili naman tayo ng mga ilang pasalubong sa Pinas sa Pasko for our family, sa side ng Sweetie side ko, kung may makita kami. And syempre para sa amin, makapag-shopping naman kami ng mga pwede namin i-outfit or dalhin sa Pasko. Kahit pa paano, diba? Hindi naman kailangan madamihan kasi sa amin, marami ka rin naman siya shoppingan. So, yun lang. And si Sweetie nakapaligo na, nakapag-toothbrush na, nakapangtulog na. Magkakasino sana siya ngayon, kaya lang mas gusto niya na magpahinga kasi nga ang tagal din nung long drive namin, almost 5 hours, walang pigilan talaga. And sana nga mag-aeroplano na lang kami para mga 1 hour 45 minutes nandito na yata kami sa Las Vegas. Pero dahil nga may mga pupuntahan kami medyo malayo,
Dati kasi pag nag-taxi or nag-Uber kami, medyo expensive na rin. So, parang sa amin, okay na rin na dala yung sasakyan. At saka, para mas hawak mo yung time kung saan namin gusto pumunta, kumain, mamasyal. And for tomorrow, plano naming matulog muna ng medyo matagal para makapagpahinga mga katawan namin at isip. Pero may mga second thought itinerary na kami after breakfast kung saan kami pupunta. I think hindi pa kami nakakapunta dito sa Chinatown, dito sa Las Vegas, then sa Outlet Mall that before na punta na namin. And then baka magmo-mall din kami. Tapos sa gabi, yun na. Dahil nga buhay na buhay ang Las Vegas sa gabi sa mga ilaw na hindi namin nagawa ngayon. So gagawin ang din namin bukas. Tapos yung Sunday talaga is a very special day to Sweetie. Meron kaming, I don't know, lunch to dinner na very formal yata. Ang gusto niya, then we go to church, very important. And ano pa ba? Pasyal-pasyal uli, kasi casino daw siya uli or mega shopping-shopping. Titingin din ako ng mga ilang pasabay. Hindi ko rin maiwasan maisingit yung business ko. And then Monday, pasyal pa rin, lunch. Then we're going home na sa sa amin, sa LA or dyan sa California. Ayan. So, ako'y magpa-freshen up na at gusto ko na rin matulog dahil ako'y naka-Bonamin. Alam niyo namang mahiluhin ako. Kaya, I take Bonamin talaga para wala akong iniisip. Di ako masusuka or something. Kahit sumasakay ako ng aeroplano, 1 hour to 2 hours nakaset na yung mind ko para wala na akong kakabakabahan. And hindi ko in-expect na lalamig pa. Hindi naman ganun kalamig, no? But buti na lang may jacket talaga ako. But anyway, may jacket naman kami sa sasakyan. So, aayusin ko lang lahat ang mga skincare namin. Hindi na ako nakapag-update ng maleta ko kasi very simple lang naman yung maleta na inayos ko at yung mga dala namin for almost 5 days. So, may mga extra kami. Basta, lagi yung tatandaan, ang share ko lang kapag nagta-travel or nagbabakasyon or saan man kayo pumupunta, sumasakay mga aeroplano, barko, whatsoever, before ending my vlog, para masave ko rin to sa digital diary ko at pag nabalikan ko na ito pala yung ginagawa ko nung kabataan ako, na every time magka-travel kami mag-asawa or kaming pamilya or kahit kasama ko yung anak ko pa nagta-travel kami, I always take in the list in diary kung anong mga dadalhin namin. Siyempre first, kung saan lugar, anong meron doon, anong culture doon, anong pagkain doon. I want to check it. Kung may mga restaurant at mga hotel na komportable kami. Siyempre hindi tayo mamamasyal na kahit alam naman nating bago yun, mas maganda pa rin nagsisearch, nagbabasa, nagtatanong para aware din tayo. Kasi syempre tayo yung dayo, so nandun na pakikisama at respeto natin. But although karatig states lang naman to, and I think this is my 5 times to 4 times na pumunta na ng Las Vegas. So, I know the policy, paikot-ikot dito. And na-try ko na rin naman before na nagkakasino si Sweetie. Ako ay namimili ng mga pasabay namin. I think last year, at that time, 2 months pregnant ako noon. Nung pumunta kami last year dito. Nung tag-init summer din, ganito din. But hindi umulan last year. So, I search, I put in my diary kung anong dadalhin. Check the weather, kung malamig ba, mainit ba, or nagpapalit ba yung weather. So, para alam niyo yung mga lalagay niyo sa maleta, sa mga bag niyo, or ano mga itinerary pupuntahan niyo na kailangan ng outfit. And second ay mga pantulog, undies, yan mga yan. Pag mga panties, undies, mga medyas, lagi kami nag-e-extra niyan. Syempre hindi natin alam, 'di ba? And also sa mga personal kit natin, shampoo, toothbrush, toothpaste, and tissue, and city lotion, alcohol. Yung mga yan talaga nagdadala ko. Although some of our hotels like these hotels, meron sila. Pero mas gusto namin, we have a personal, lalo na yung mga sabon na pinapatong natin sa ating katawan. Importante yan na at least meron na tayo, hindi na tayo magbabudget para bumili pa. So you have to take the list. And I know daily ginagawa natin yan. And sometimes nga nagdadala pa kami ng extra towel. Syempre kahit nilalaban yung mga towel sa hotel, iba pa rin yung may mga personal extra towel tayo, diba? And like kung dinadala, we have napkin. I always have a napkin. Even though alam ko na hindi pa ako magkakaroon. But I always have this one. Kagaya before, na yung sister-in-law ko nagkaroon siya. So malayo pa yung lakbay namin. At least meron akong substitute. Wala kaming bibilan pero meron ako. Maganda talaga yung always Girl Scout mga babae. Check nyo rin yan. So meron din pambalbas si Sweetie. Even though nakapagbalbas na siya. Nakapag-pressure na siya bago umalis. But I always have this one. May extra bulak din. Panty
anti-liners and everything. I have also extra tissue at if and know na may mga tissue, pero syempre mga stopover, iba pa rin yung may mga extra tissue tayo na dala. And I have hair band, lips, and everything. May lotions din ako. And ang skincare ko lagi ay, buti na lang nakabili talaga ako na tong tires. Kompleto na to ng panlinis ng mukha, makeup, sa maghapon yung paglalakbay para hindi na masyadong bulky sa mga skincare pouch nyo. And my skincare I have. And also, I have a lotion na medyo tama sa weather ngayon na medyo mainit, so hindi siya maging malagkit sa aking katawan. Depende ha, I don't know kung ano mga klaseng lotions na meron kayo, but for me, comfortable na to sa akin. And we have tissue, we have toothbrush. Yan, yung toothbrush namin, gusto namin laging may takip para safe din siya kasi kahit ipatong natin, safe din siya. Panglinis ng tenga, we have here. Also, we have for the face. Importante yan. And I have also toothpaste. Maliliit lang yung toothpaste, so para pag aalis na kayo, pwede na siyang iwanan or itapon. And I have for my deodorant. Maliliit lang. Ganyan ako palagi kahit sa bahay. 2 weeks, 1 week, pag medyo okay na, tinatapon ko na siya, palit na agad. Kahit naman hindi ganun kaputian yung kilikili ko, I make sure na maayos siya, wala siyang balahibo, and ini-scrub ko siya at malinis siya. Ayan. So, everything it's done. Syempre, mga pantulog, suklay. And the last one is, meron din kaming mga medicine kit. Although my husband have, meron siyang maintenance, so inaayos na namin siya, in-extrahan din namin siya. For case of emergency, iba yung ready palagi tayo. And meron kami pansakit sa tiyan, pagtatae, sa sikmura, lagnat, sipon, ubo, and also our temperature, dala din namin. And I also have also in my bag. Lagi akong may ganyan sa bag ko para yung vertigo ko, sakit ng ulo, sipon, sakit ng puso. Tig-iisa yan para at least may dala ka rin at may nakadala rin kami sa maleta. So naka-checklist. And also may konti kaming pagkain para at least kung di ka agad bababa, kung ayaw mo mag-breakfast or magutom ka sa gabi, at least meron kang cookies, may bread, may tubig, may coke, may chicheria, may chocolates. It's a very important para at least kahit nag-chill kayo sa loob ng hotel, hindi na kayo gagastos or bibili or kung makabili man kayo, konti na lang yung gagastusin nyo kung meron naman kayo sa mga pantry nyo. Okay? So, yun yung mga tip na ibinibigay ko sa inyo and hopefully ay nakuha ninyo. And syempre, we have a small pouch. Meron ako dong maliit na notebook, ballpen. And if dala namin yung passport namin, nakasave yung passport namin. And also, bago kami umalis, sine-check namin yung mga credit cards namin, debit cards namin, kung anong gagamitin, anong ipangkakain, anong ipang-shopping, anong ipang-gagasolina, anong ipang-bibili, para talaga naka-centralize lang yung ginagawa namin. And syempre, kailangan din sometimes may cash din naka-prepare kasi some of the shop ay hindi tumatanggap din ng credit card or debit card. It depends dun sa states or sa bansa or sa lugar ng pupuntahan. Iba kasi yung get ready tayo para sa ganun, wala tayong magiging problema and very chill ang lahat ng pamamasyal natin. So, I think before 5 days before kami umalis or 3 days, lahat yon chine-check namin sa diary. Nag-uusap kami mag-asawa. At least kung may pagbabago, you have open communications para at least mabigyan agad ng solusyon, matagal pa lang. And then dahil dala namin si Baby Subaru, before kami umalis, pina-car wash namin siya, check the makina, gulong, and full tank siya. Kasi nga, wala kang i-stopan doon sa deserto. So, at least, very safe yung sasakyan nyo. Kung sa aeroplano naman, you got to ready to check your boarding pass, at saka yung mga bagahe ninyo, kung okay ba yung mga maleta ninyo, i-check nyo muna kung maayos, yung mga bag ninyo, yung mga susuotin ninyo, ano bang regulations sa loob ng airport para at least prepare na kayo mga papers na dadalhin or kailangan nyo bang mag-print ng ticket ninyo or i-save sa mga cellphones ninyo para sa ganun mga something ganyan na sasagutan. At least ready na kayo, hindi na kayo mangangaran. Kaya I tell you the truth, you have to list in your diary and before you leave, you have, kung maganda naman yung cellphone ninyo at may data naman kayo, you have to save it para sa ganun hindi kayo nagagarap kung saan kayo pupunta. Okay?
And yun lang naman. And syempre, pag sa airport, mas maganda 4 hours to 5 hours. You have to early before your check-in. Alam nyo naman sa customs, alam nyo naman sa immigrations, you have to be ready for everything. Lalo na kung bago kayo pupunta dun sa bansang yun. Para at least ready kayo, mga sasagutin nyo. You prepare your passport, your visa, and everything. Kung namang long drive kayo, make sure na very ever ready yung mga dala nyo sa sasakyan para kung wala kayong titigilan, at least very comfortable and safe din talaga kayo. And make sure always lock your door of your car. Huwag tigil ng tigil, huwag maawa-awa kasi delikado ang panahon ngayon. And especially before we leave our house, I always check this one as a mom and as a wife. Although husband ko ay very aware din dyan, binibigyan ako ng advice at chinecheck din na bago umalis. Kanina nagtapon na rin siya ng basura. Wala rin kaming iniwan sa rep ng mga pagkain kasi alam namin 6 days or to 5 days kaming wala. And I check also everything. Nakapaglinis pa ako ng bahay. Kanina nakapagwalis, konting lang paso para fresh ang pagdating namin sa bahay. Although alam namin bakasyon to, pero pagbalik namin, iba pa rin yung parang may pagod ka pa rin mararamdaman, di ba? Eh, nagpalit na rin ako ng bedsheet. I don't know ha, ganun yung talagang pamahiin ko kahit although sa Pilipinas or isang buwan kaming nagbabakasyon. I make sure yung bathroom malinis, yung bedsheet maayos, and then, everything it's well, nakapaglaban na rin kami. Para pag uwi namin, mag-grocery at mamamalingke na lang kami bago kami bumalik sa work kasi we have 1 day to rest pa naman before we back to work. So, magagawa pa naman namin yun. So, lahat ng mga saksak, tinatanggal din namin saksak sa kwarto, everything na talaga alam namin tatagal. Siguro nakatigil lang doon yung wifi, yung tubigan namin tsaka rep. And we check also the bintana at the pintuan na sarang-sara. At syempre, sa bahay namin, to make sure kung may mga iwang kayong jewelries or importante, you make sure na nakalock ito at maayos ang lahat. Yun. So, yun lang din talaga. And sometimes, nagpapaalam kami with some other friends para at least alam na mabantayan yung bahay namin. Yun, ganun kami pag umaalis. Importante yan. Para, alam mo, pag nagbabakasyon tayo, very comfortable. Wala tayong iisipin. At saka, kasi ang maganda ngayon, you can put the CCTV in your house. So, time to time, mati-check mo talaga sila kung anong meron sa bahay or kung may pumapasok ba. And the last but not the least na hindi ko nakakalimutan or kami mag-asawa, we pray rosary, we're personal pray rosary and novena na i-guide kami sa travel na to. Walang sasama ng pakiramdam, walang maging problema sa mga kakainin, pupuntahan, lalo na itong hotel namin. I-bless kami dito na very safe din ang pagtulog namin at makapagbakasyon kami ng maayos. Ganun din ang mga pamilya namin. So, we're always update to our family. We be sending pictures, sending text para at least alam din nila yung routine na nangyayari sa amin. So, ganun kami magbakasyon. Sinishare ko to kasi gusto ko nito ma-save sa digital diary ko and one of good memories na meron kami dito sa Amerika na kahit yung simpleng buhay namin na idadaos namin na we have time out and break time sa lahat ng busy days natin. Tandaan nyo, isa lang ating buhay, ang ating katawan. Kaya, you make sure that you have time to take rest. To nilay-nilay, alam mo yon, to enjoy the moment. Although you need to work kasi kailangan talaga natin yan. One of the purpose kasi may mga purpose tayo sa buhay, may mga goals and may mga dreams tayo. But you know, if you're getting older, paano mo kung papatagalin pa yung mga ganito pamamasyal? Although you have a lot of money, pero sabi nga, kung hindi mo na kaya mag-jump, kasi matanda ka na, hindi mo rin mai-enjoy. I don't know, this is only my opinion sa mga nakita ko, mga nabasa ko, na talagang, oo nga, no, this time, if we have extra, hindi naman natin kailangan magpakaluho talaga every time we go vacations, no. Kailangan lang pag-usapan, i-budget, i-balance, at ma-enjoy natin yun. Magagawa natin, di ba? So, yun lang. So, as early as we can go travel and, you know, enjoy natin habang mga bata pa tayo. So, kaya pa natin maglakad, kumain, tumawa, mamasyal, at ma-enjoy lahat. And I think this time, sabi nga namin, next time, kasama na namin yung anak namin, uulitin namin ito. Okay? Yun lang guys, ang masashare ko sa inyo ang first day namin dito sa Las Vegas. I'm so very happy, grateful, and blessed sa lahat ng blessings na to. Natutuwa ako dahil we have time to bond, matulog, kumain, you know, magkwentuhan kami mag-asawa, and just put another memories together na pwede namin balikan very soon sa pagtanda namin.
So guys, thank you for watching my vlog. Comment down below kung ganito rin kayo nagbabakasyon. Ang dami ko na namang na-share sa inyo. And I'm so excited for our day 2 for tomorrow and also the birthday of my husband. Yun naman talaga yung purpose namin ba't kami namasyal dahil nga birthday niya. So, sagad na natin isama ang summer vacation dahil napakabilis lang ng summer dito sa Amerika. Kasunod nito ay winter, taglamig na naman, but we're so excited din na umuwi ng Pinas at magbakasyon for Christmas and New Year kasama ang aming anak, pamilya, sa ni Sweetie, mga kaibigan, mga suki ko. Kaya thank you so much Papa God for all the blessing. Kaya if you work hard talaga, alam mo magkakaroon ka ng mga rewards at blessings na gato. Very simple lang, very chill lang, pero you know, God is good all the time. So guys, thank you for watching my vlog. Ang dami ko na namang kwento. Comment down below kung anong mga summer vacations na ginagawa nyo, kung nandito kayo sa Amerika or ibang bansa, para naman magkaroon din naman ako ng mga kausap na kung paano rin sila na-excite sa mga simpleng bakasyon na meron sila. So guys, thank you for watching my vlog. Don't forget to like, to share, to comment, and subscribe our channel. See you again in day 2 here in Las Vegas.